Hindi ba kanya-kanya tayong trabaho? O, gusto mo ng sapatos, kaninong trabaho pupuntahan mo? Di ba taga Marikina? Tama o hindi? Di ba ganun? O gusto mo ng gusto mo ng kumot, saan ka pupunta? Sa Ilocos, mura kumot doon. Yung gawa ng mga Ilocano. O, di ba? O ngayon, gusto mo ng tahong, saan ka pupunta? Gusto mo ng talaba, sino ang pinakamaraming talaba? Oo, tamo? Ganon ang ibig kong sabihin, mga kapatid. May kanya-kanya tayong trabaho sa mundo eh. Gusto mo ng lamesa, pagawa ka sa karpintero. Gusto mo ng muebles, pagawa ka sa karpintero. Gusto mo ng relo, pagawa ka sa relohero. Maayos ang relo mo. Pag gusto mo ng alas, pagawa ka sa alahero. Gusto mo ng aral, saan ka pupunta? Sa mangangaral. Kaya lang, may mangangaral, hindi mo makakausap. Di ba? Kaya, mahirap yon. Pero, kung Biblia pag-uusapan, at meron kang katanungan sa pangkaluluwa, alam nyo, yun po ang pinakamahalaga sa lahat sa ating pagkatao. Ang pinakamahalaga, pangkaluluwa. Kasi yung pangkaluluwa, yun po ang eternal. Yun po'y hindi namamatay yung ating spiritual na buhay. Ang namamatay itong katawan. Pero yung spiritual side of our being is of eternal origin. Mamamalagi yun. Yun ang mas mahalaga sa ating pagkatao. Yung spiritual, mas mahalaga kaysa sa material. Maraming tao, puro material lang. Mahal na mahal niya sarili niya. Magandang damit, naka-pedicure, naka-manicure, naka-facial. Puro material Hindi ba ganon? Ganon ang tao. Ang pinagbubuhusan niya ng lahat ng kanyang magagawa, yung material. Magandang bahay, magandang sasakyan, maraming lupa, maraming titulo, maraming deposito sa bangko. Yun ang pinagkakaabalahan ng tao. Pero tanungin mo, pagdating sa pang-espiritual, naipaghanda mo na ba yung kaluluwa mo, kapatid? Kaluluwa ng asawa mo't mga anak? Nakapaghanda ka na ba? Natanong mo na ba sa Diyos, Diyos, bakit ba ako nabubuhay sa mundo? Ano ba ang gusto mo sa akin? Payag ka ba, Diyos, dito na parang ako'y hindi naman ako pugon, umuusok ang bunganga ko oras-oras, pati ilong, para akong dragon. Tama ba itong ginagawa kong ito? Sana ganon. Wala yatang nagtatanong ng ganun sa kanyang sarili. Ako'y may anak. Ano ba gagawin ko sa anak ko? Ito ba'y pababayaan ko lalaboy-laboy sa kalye? O ako naman may asawa ako ba pag aabrodin ko yung asawa ko, ako naman dito tatambay sa kanto. Ganun ba talaga? At sa ginagawa ko bang ito, makakarating ba ako sa langit? Sana nagtatanong tayo. Gusto nyong magtanong? Pakinggan nyo sa 11 ng Hagay. Ganito nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bangag tanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Pag ang tatanungin mo'y batas ng tao, magtanong ka sa abogado. Pag ang tatanungin mo, yung pagluluto, magtanong ka sa cook. Pag ang tatanungin mo tungkol sa edipisyo, magtanong ka sa karpintero, sa inhinyero, at saka sa arkitekto. Pag ang tatanungin mo, kapatid, aral ng Diyos, kautusan ng Diyos, saan ka magtatanong? Sa saserdote, sa mangangaral. Ayan. Ipinakikilala namin sa inyo ang kaparaanan ng Diyos. We are showing you God's way. When it comes to spiritual matters, dapat magtanong ka sa mangangaral. Kaya kami lumalabas para kami matanong. Baka sakali, mga kababayan, na makatulong kami sa inyo sa inyong pangangailangang espiritual. Maybe in one way or the other, we can help fill the vacuum of your spiritual problems in life. Baka sakali, sa pamamagitan ng aming kaliitan, masagot yung mga tanong at the back of your mind. Maraming tanong dyan, alam ko
Mga kapatid, di ba? Na itatanong mo kuminsan, bakit naman ikaw kaya ako iniwanan ng asawa ko? Mahal na mahal ko naman siya. Bakit naman ikaw nang dumating ka sa buhay ko'y huli na? Di ba? Kaya ang tanong bakit ngayon ka lang dumating? Yun. Ikaw sana ang laging yakap-yakap, sabi. Ba't ngayon ka lang dumating? Maraming tanong na ganun Bakit kung sino yung mahal na mahal mo, ngayon mo lang nakilala, may buwisit ka na sa buhay. Di ba? Ba't ganun? May tanong dun Bakit gusto mong magkaanak ng lalaki? Kalaki-laki, bading pala ito na. Di ba? Bakit naman ang gusto mo'y babae, ang lumitaw naman ni lalaki? Bakit ganun? May tanong doon at the back of the mind of a person. Bakit itong misis ko? Ba't naman nagkaganito ito? Dati hindi naman ganito ito, malambing. Ngayon naman parang ang tingin sa akin demonyo. Gusto na yatang lumayas ka. Ganun. Marami tayong tanong sa buhay. Bakit naman kung kailan pa ako nagpapakatino, saka pa ako nawala sa trabaho? Hanap ako ng trabaho, ba't di naman ako makakita ng trabaho? Kaya marami tayong tanong. Kung maraming tanong pang literal o pang material, mas marami naman tanong pang espiritual. Tanong, ba't kaya ako pinanganak na mahirap? Bakit naman ako mahirap? Bakit naman kahit gaano sipag ang gawin ko, mahirap pa rin ako? Mag-iipon ka. Mamayang konti, mauutang, hindi nababayaran. Wala, kawawa ka naman. Yung inipon mo kay tagal-tagal pinagpasasaan ng mangungutang. Ganon. Di ba kayo nagkakaroon ng ganon tanong, mga kapatid? At alam kong mas marami pa kayong tanong kaysa ron sa sinabi kong halimbawa. Ngayon, narito po kami sa tulong ng Panginoon Diyos. Pwede po kayong magtanong. Pag-usapan natin ang pangkaluluwa. Mas mahalaga po yan Pag-usapan natin ang pangkaluluwa.